Samantala, binawi na nga ng House Quad Committee ang kanilang contempt order kina dismiss Mayor Alice Guo, Cassandra Leong at Tony Yang. Naglabas na rin ang komite na summary ng kanilang mga pagdinig pero hindi pa raw dito nagtatapos ang kanilang investigasyon. May unang balita si Bea Pinlac. Tinanggal na ng Kamara ang contempt order na ipinataw nito kina dismissed Bamban Mayor Alice Guo, Chinese businessman Tony Yang at Whirlwind Corporation stakeholder Cassandra Leong. Sila ang mga personalidad na naging malaki umano ang papel sa operasyon ng mga illegal na pogo base sa investigasyon ng House Quad Committee. Hiniling ng kampo ni Ong na makalaya na siya sa pagkakadetain sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. She is sick and the doctors of the CIW and the House of Representatives confirmed that he is not fit to attend and withstand the congressional hearings. Tapos naman din kami sa kanya and we believe that what she has said before the committee is sufficient enough. Kondisyong medikal din ang dahilan ng komite para i-lift ang contempt order kay Yang. Kasalukuyan siyang nakakonfine sa isang ospital sa Taguig. May patong-patong na reklamong kinahaharap si Yang na nasa kustodiya ng PAOK. Bagaman lifted na rin ang contempt order ng Kamara kay Guo, hindi pa rin siya makalalaya dahil utos mismo ng korte na sa Pasig City Jail si Guo ikulong para sa non-bailable niyang kaso ng qualified trafficking. Inalis din ng House Quad Committee ang contempt order laban kay Police Major Leo Laraga, nakasama sa mga personalidad na iniimbestigahan ng komite ukol sa extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pinayuhan siyang kausapin ng abogado niya tungkol sa motion for certiorari na inihain nila sa Korte Suprema. It's contradictory. He's asking us to lift the contempt order while he's filing a Supreme Court questioning the mandate and the powers and the authority of the Quadcom. He apologized for it. In the spirit of Christmas, Mr. Chairman, I move to lift the contempt order for Major Leo Laraga. Ipinresenta rin ang summary ng mga nagdaang hearing ng Quadcom na lalamanin din ng kanilang ilalabas na progress report. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Sisikapin naming kuhanan ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dati nang sinabi na handa siyang harapin ang lahat ng responsibilidad sa drug war. Ayon kay Barbers, hindi pa rito natatapos ang kanilang investigasyon. Meron kaming gustong isama, no, na parte ng investigasyon tungkol sa Pogo. It's an entirely new information. That's why we're trying to assess, no, and another witness is willing to, or probably will come out if he and she is willing to divulge whatever they know. Nasa 15 panukalang batas na raw ang kanilang binubuo kasunod ng kanilang investigasyon. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.